Okay, so now let's solve this another past board problem. Yan, May 1994 ulit. Okay, hydrostatics and upright position on plane surfaces. Okay, so a vertical circular gate, yan. Actually, yung figure, nung board exam, nung sa volume 1 ko kasi nakita to, yung figure na to. Binigay ito eh. Sama to sa set. Pero yung ito, wala, nung nakita ko to, yung problem, hindi siya nilagay. So, kaya mo rin namang palabasin. If ever na di binigay ito. Ayun, a vertical circular gate daw in a tunnel, 8 meters in diameter. O, ito yung tunnel, 8 meters in diameter. Ayan. Okay, has oil on one side. O, oil daw on one side. And air on the other side. Ayan. The oil daw is 12 meters above the invert. O, ito may terminology tayo. Invert sa mga master plumber na dyan. Di ba? Invert is the lowest point yan, di ba? Ng drainage. So, ayan, lowest point. Ito yung invert. Ito banda. And the air pressure is 40 kilopascal. Di nilagay dito. See, mapapalabas naman. Kung 12 meters siya above the invert, 8 meters lang tong diameter, so mas mataas pa siya ng konti, ng 4 meters, di ba? Sige, lagyan nga natin yung mga dimension dyan. Okay, again, vertical circular gate in a tunnel, 8 meters in diameter. Dito ko na nga lang yan ilagay. Ayan, so 8 meters in diameter daw to. Ang nipis. Are you for real? It's Gina 8 meters in diameter. As oil, 0.8 specific gravity on one side and air on the other. So the oil is 12 meters above the invert daw. Ito yung invert. Ayan. So, 12 meters. Ibig sabihin, 12 minus 8. So may 4 meters ka pa dito. Ayan. And the air pressure is 40 kilopascals. Yung 40 kilopascals dyan, di ba yung pressure? Ito naman yan. Ito, yung sa air, yung hydrostatic force dyan, hydro? Yung force dyan, di na yan hydro. Force na lang. Force na sa air. Nag-act yan sa center talaga, sa centroid ng circle na yan. Pero yung sa oil, hindi yan nag-act sa center, kundi sa center of gravity. Baba natin, exage natin. So, hindi yung baba ng center of gravity, which is center of pressure, no? Ayan, dun siya nag-act. Ito yung center of gravity. Ito naman yung center of pressure. Ayan. So, at a distance, what? That is the eccentricity. Static eccentricity. Static ba yun? Alam mo ba yan? Electricity yun eh. Eccentricity. Eccentricity. Sa analytic geometry, yan yun eh. How curved the shape is, di ba? A circle has ilan? Zero eccentricity. Ayan. Pag parabola, 1. Then yun. Pag ellipse, between 0 to 1. Then pag hyperbola, greater than 1. Di ba? Analytic geometry. O yan, na-recall, na-refresh sa conics. Anyway. So, force due to oil to. Ito naman, force due to air. Sub A na lang. Ayan. Hydrostatic force acting on the gate due to the effect of oil. Oil muna. Dali lang. Gamma H bar area lang yan. Force due to oil ay simply gamma H bar area. Paano yung H bar niyan? Siyempre, galing sa oil surface, papunta sa center of gravity. Yan yung H bar. Ilan yun? 4 plus 4? 8 lang? No? 9, 10, 11, 12. So, 4 plus kalahati ng 8. 8 meters. Klaro ba? Dito ko na lang ilagay yung mga value. Mga given. H bar is 8 meters. Okay na yan. Gamma H bar area. Rekta na yan. Gamma, may specific gravity ka ng oil. Okay naman na tayo dito, diba? Gamma ng oil ay simply specific gravity times unit weight ng water. Na kilonewton tayo, 9.81.
Gamma H bar ay 888. Area ay, area nito, pi r squared. Ay, ano ba to? Naka-diameter. Di pi over 4 diameter squared. Di ba? O, dito ko ilagay yung diameter. Or i-area ko na lang yan. I-area ko na lang to kasi ulit-ulit ata natin magamit yan. So, 0.25 pi, that's pi over 4, diameter 8 squared. Tama? 888. 3155. 3156. Snarly Gibbs. O, yan yung due to air. Due to oil. Sunod, location of this force from the top of the gate. From the top, ano bang gate na ito? Vertical circular gate. Andito yung top ng gate, oh. Yun yung ginagamit na, hinge ba to? Hindi eh. Pero, yun yung location yan. From the top of the gate. So, dito hanggang dyan, no? That is what? That is radius plus eccentricity lang yan. Di ba? Radius, kalahati, plus eccentricity. Kailangan natin makuha yung eccentricity. Yung eccentricity ay IG, centroidal moment of inertia, times area, y bar. So, ano yun? Eccentricity. Direkta na natin. Paano yan? Pag diameter yung given, naka moment of inertia, pi over 64 yan, di ba? Diameter to the fourth. Pag radius naman, pi over 4 r to the fourth. Tama ba? Wait nga, double check nga natin. Alam ko kasi dito ako sanay, pi over 64 diameter to the fourth. Alam naman natin na ang diameter is twice lang naman yan ng radius. So, pag substitute natin, pi over 64 times ang diameter, twice ng radius to the fourth. So, that is 2 to the fourth. Ilan yun? 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. Nga, pi over 4 nga. 16 divided by 64 ay 4, di ba? Pi over 4. So, r to the fourth. Pili ka na lang. Kung given yung radius, edi yan. Pag given yung diameter, edi yan. Or pwede mo na i-convert yung diameter to radius, isa lang kabisaduhin mo. Ito, masanay ako dito. 5/64, diameter to the fourth. Kasi sa pisad, di ba naka-diameter tayo din madalas? Ganon. Okay, so 5/64 diameter to the fourth divided by area, nakastore na yun sa A, times y bar. Ang y bar, ano ba yung y bar niyan? Ang y bar is since ano lang naman to, upright, no? Oops, hindi yan. Ito yan. H bar ay simply equal to y bar dito. Kasi y bar yung pag-inclined eh. Or basta along the axis. So kapag inclined siya, ito yung H bar. Pag inclined siya, ito yung center of gravity, ito yung water surface, ito yung H bar. Ito naman yung y bar. Diba? Upright nga siya. So, nag-coincide yung H bar and y bar natin. Actually, 8 lang din naman yun. 5/4 diameter to the fourth area. Ha? 1/2 lang pala? 0.5. Tama ba? Pi over 64 diameter to the fourth, divided by area, times, yan, 8. 4, 8. Ayan, so meron ka na eccentricity. Edi yung gagawin mo, radius 4 plus 0.5, di ba? So that is just radius plus e, 4.5. And then lastly, determine the location of a single support daw to hold the gate in position above the invert. Okay, kung may single support daw doon na ilalagay, bayin natin kulay. Ano ba pwedeng kulay? Makulay ang buhay. So, gawa ko ng triangle. Yan yung gagawin kong support. So, what if dito na? Sabi naman kasi, determine the location of a single support to hold the gate in the position above the invert of the gate. So, ito yung invert. So, syempre, given na above siya, no? So, ganito. Ang kailangan nating maisip dyan. Alin ba yung mas malaki muna? Check muna pala natin, no? Yung check natin yung hydrostatic force sa oil, due to oil, tas yung sa air.
Compare natin, mas malaki ha. Ito nakuha na natin, 3156. Okay na yun. Pero dapat pala in-store ko yun, no? Lagay ko nga sa F. Pwede ko ba? Naka-store na pala. Kalimutan agad. Ito yung sa air ay pressure times area lang naman yan. So, 40 times area. 40A lang yan. Store naman na tayo 645, 2010? 2010, 2011. 2011. No? Kahit ganun, 2011. Store nga natin yan sa A. Para, hindi, area na nga yun. No? Okay lang. Last problem naman na to. Di mo na kailangan ng area uli. Di ba? Location. Oo, tama. Location. 645. Akala mas malaki. Si oil, di ba? So, ibig sabihin, kung mas malaki si oil, hindi na pwedeng malaki din yung distance niya kasi di na sila mag-equal. Di ba? Ayun. Ayan. Okay? So, kung si oil ay force due to oil ay greater than force due to air. Ayan, ito yung sa air. Ito yung sa oil. Imagine ba? Na kung malaki na to, pag minument mo siya dito, di na pwedeng mas malayo pa siya. No, so umpisahan nga natin dito. Dito tayo mag-umpisa. So ito, hindi na pwede to. Kasi, ang laki na nga si oil, malaki na nga yung force na due to oil, tapos ang laki pa ng moment arm, di na talaga yun mag-equal. Wala kang mapapalabas na sagot pa ganyan. No? Pag ito yung ikot niya, ito yung distance. Kung malaki. Ito, maliit pa yung distance. Do pare sila, kina-counteract nila, pero hindi yun mag-equal. Okay, so X na yung place na yan. What if dito sa gitna? Gitna nila. Ito, pareha sila ng ikot. 'Di ba? Pareha silang pa counterclockwise. Ito pa ikot ganyan. Ito pa ganun din. Edi di magbabalance 'yun. So you're left with the only spot. Ito lang baba. Which makes sense. Kasi yung oil is malaki na. So kailangan niya lang ng maikling distance. Yung sa air, maliit. So mas malaking distance kailangan para mag-balance sila equilibrium. So ito, tama rin yung rotation. Ito ay pa clockwise. Ito ay pa counterclockwise. So tama ng position na yan. So, pangalanan natin yung y at a distance, ano ba? Ano ba tinatanong? Location of the single support to hold the gate above the invert. Ayun. Sige, pangalanan na natin yan ng y para makuha nating value ni y is yan na mismo. No? So, ito. Y. So, let's, ano to? Hinge support, no? Parang hinge na rin naman siya. So, pangalanan ko na lang siyang point O. Layo ng pangalan. No? H dapat eh. Point O na lang kasi parang pivot. Madalis yun ang ginagamit natin eh. So let's get the summation ng moment about O equals 0. Okay, so for the hydrostatic force, F sub O, moment arm niyan ay, this is simply, wala pala tayong nakuha ang eccentricity kasi ito eh. So ang haba pala nito. So that will be what? Ang distance na yon ay radius, no? D over 2. Pangalan ko nga itong D. Diameter. O D over 2 for the radius. Binawasan mo pa ng eccentricity at bawasan mo pa ulit ng y. Di ba? So, yun na yung distance niya. Ito na yun, moment arm. So, radius, diameter over 2 minus eccentricity minus pa ng y. I-equate natin sa force due to air. Ang moment arm naman nun ay that will be what? Radius minus y. Yun na yung moment arm yan. Papunta ka sa hinge lang. Radius minus y, d over 2 minus y. Goods na yan. Ano ba hinahanap? Si y, no? So, pwede mo na i-let as x. So, force due to oil, ito yun, di ba? Tapos, d over 2. Di na lang yun, no? Sinulat talaga. Minus e. Store ba yan? Minus y. So, actually, pwedeng y, pwedeng x. Pero gusto ko sa y. Paano ako mag-shift solve pag ganun? Equate ko sa force due to air times d over 2 minus y ulit. Pag ganyan, di mo papalabas yan kasi ang default nun ay naka-x. So, kailangan mong labelan kung saan mo siya i-store, y.
Okay, shift solve. Force, 155. D, di pa naset. Diameter yan. Ito E, di ba 0.5 yun? Di pa pala naset. 0.5. Then, ayan, yung force due to air, 1,000, 2,000. Ayan, no. Ito yung figure. Napindot eh. So, wala tuloy ako. Ayan, air, 2011. And solve natin si Y. So, ang assumption natin ay, ano ba to? Mga less than ano siya, less than talaga siya nito. Kung anong distance man yan. O, di ko na kinuha eh. Basta siguro less than 4, ganun. Approximately 4. O, 2.622. Ang baba nga lang. So, less than pa siya ng, ano pa. Medyo lagpas siya ng kalahati ng kalahati. O, i-confirm nga natin. Ano ba tong distance na to kasi? O, 2.62 yung lumabas, di ba? O, tama, 2.62. Confirm nga natin. 2.62. I-confirm nga natin, ano ba yung distance nitong, ito alam na natin. So this is just 4. Ito, alam ba natin tong distance na to? Yung distance ng hydrostatic force due to oil galing sa invert. So ang alam lang natin yung E eh. E di pwede nating ibawas yan. So that is just 4, yung radius, bawas mo yung E. So that's ano di ba, 0.5 lang naman yun. 3.5. 3.5 yan, yung Y ay 2.62 lang. So tama, nasa baba nga talaga siya ng force ng ano, kung saan naka-apply yung hydrostatic force na due to oil. And I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.